Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad, at mga bagay na hindi mo pa alam na darating, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito nang nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos upang ipaalala sa iyo kung sino siya sa iyong buhay. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may mga alalahaning bumibigat sa iyong isip. Maaaring may mga problemang tila masyadong malaki para sa iyo. Maaaring may karamdaman kang pinagdaraanan, mga pagsubok sa pamilya, o mga pangarap na tila matagal nang naghihintay ng katuparan. At sa katahimikan ng iyong puso, maaaring napatanong ka, Panginoon, saan ako makakahanap ng katiyakan sa mundong puno ng pagbabago? Sino ang masasandalan ko kapag ako ay nanghihina? Pakinggan mo ito ng malinaw. Panginoon, ikaw ang aming tahanan sa lahat ng salinlahi. Ito ang makapangyarihang pahayag mula sa awit 90. Isang paalala na bago pa man magsimula ang mundo at matapos ang lahat ng ating mga araw, ang Diyos ay nananatiling tapat, makapangyarihan, at hindi nagbabago. Kapag ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, siya ang iyong matibay na sandigan. Kapag ang mga tao at sitwasyon ay nagbabago, siya ay nananatiling pareho. At kapag ikaw ay nanghihina, siya ang iyong lakas at kanlungan. Ngayong umaga, nais niyang ipaalala sa iyo na ang bawat araw ay isang regalo mula sa Kanya. Ang bawat paghinga ay biyaya. At ang bawat bagong umaga ay patunay na hindi pa tapos ang Kanyang magandang plano para sa iyong buhay. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang Kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may karamdaman, pagod sa katawan, o sugatan sa damdamin, may kapangyarihan siyang magpagaling. Kaya niyang ibalik ang iyong lakas at punuin ang iyong puso ng bagong pag-asa. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito. Habang ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, naglalakbay, o humaharap sa iba't ibang sitwasyon, ang Kanyang kamay ay sa iyo. Siya ang iyong tagapagtanggol laban sa anumang panganib at ang iyong kanlungan sa panahon ng kaguluhan. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais Kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat pagsubok, at pabor sa mga oportunidad na Kanyang ihahanda para sa iyo. Kasama ng lahat ng ito ay ang Kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos na naging tapat sa nakaraan ay siya ring Diyos na magiging tapat sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Ang awit 90 ay nagpapaalala na maikli ang buhay ngunit dakila ang Diyos. Kaya bawat araw na ating natatanggap ay pagkakataong magtiwala, sumunod, at maranasan ang Kanyang kabutihan. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang iyong kanlungan at sandigan, kung naniniwala ka na kaya Kanyang pagalingin, protektahan, at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga sa presensya ng Diyos, nagtitiwala sa Kanyang mga pangako, at naniniwala sa Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay tapat pa rin, nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, at nagbubuhos pa rin ng Kanyang biyaya sa Kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso, isuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng Kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, sa iyong presensya kami lumalapit ng may pagpapakumbaba at may buong pagtitiwala, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Ama na hindi nagkukulang sa habag. Pagalingin mo ang aming katawan ayon sa iyong kalooban. Hipuin mo ang bawat bahagi ng aming katawan
na nakararanas ng karamdaman, panghihina at kirot. Ipadaloy mo ang iyong kapangyarihan na parang apoy na tumutunaw sa anumang hindi ayon sa iyong disenyo. Kung may mga sakit na matagal nang nananatili, kung may mga diagnosis na nagdulot ng takot, kung may mga sintomas na paulit-ulit na bumabalik, sa ngalan ni Jesus ay ipinapahayag namin ang iyong kapangyarihan na higit sa anumang pangalan ng karamdaman. Ang anumang karamdaman na hindi nagmumula sa iyo ay walang karapatang manatili sa aming katawan. Pinapawalang bisa namin ang bawat atake ng kaaway laban sa aming kalusugan. Tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng karamdaman, pagkapagod at pagkasira. Ipinag-uutos namin na umalis ang anumang hindi banal at palitan ito ng iyong banal na kaayusan. Bigyan mo kami ng malusog na isip na nakatuon sa iyo at hindi alipin ng pag-aalala. Maraming pagkakataon na ang aming isipan ay nabibigatan ng mga alalahanin, ng mga takot sa hinaharap, ng mga alaala ng nakaraan. May mga gabi ng pag-iisip ng labis. May mga sandali ng pagod sa emosyon. Ngunit ikaw, O Diyos, ang may hawak ng aming kaisipan. Ipinapasa namin sa iyo ang bawat balisang pag-iisip. Ipinapailalim namin sa kapangyarihan ni Jesus ang bawat negatibong boses na bumubulong ng pagkatalo at panghihina. Linisin mo ang aming isip. Hugasan mo ito ng iyong katotohanan. Kung may mga kasinungalingang pinaniwalaan namin tungkol sa aming sarili na kami hindi sapat, na kami walang halaga, na kami pabigat, wasakin mo ang mga ito. Itanim mo sa aming kamalayan ang iyong salita na nagsasabing kami iyong minamahal, pinili at tinawag. Palayain mo kami mula sa espiritu ng depresyon, mula sa bigat ng pagkabalisa, mula sa anino ng takot na gustong kumontrol sa aming emosyon. Linisin mo ang aming puso at espiritu mula sa pagod, takot at bigat ng buhay. May mga pagod na hindi nakikita ng mata, pagod sa pakikipaglaban, pagod sa pagiging matatag para sa pamilya, pagod sa pagtupad ng mga responsibilidad. Panginoon, alam mo ang mga luha na hindi namin naibubuhos, ang mga buntong hiningang hindi naririnig ng iba. Sa iyong harapan, wala kaming itinatago. Ibinubuhos namin ang lahat. Hinihiling namin ang malalim na kagalingan, hindi lamang sa pisikal kundi sa kaluluwa. Kung may sugat ang aming puso dahil sa pagkabigo, pagtataksil o pagkawala, ikaw ang maghilom. Kung may galit na naipon, kung may sama ng loob na matagal nang kinikimkim, palayain mo kami. Hindi namin nais dalhin ang bigat na hindi mo naman ipinagkaloob. Putulin mo ang anumang tanikala ng nakaraan na humahadlang sa aming paglakad sa kalayaan. Sa ngalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat espiritual na tanikala, bawat sumpa ng salita na binitiwan laban sa amin, bawat negatibong deklarasyon na umuukit ng sakit sa aming pagkatao. Ibalik mo ang aming lakas habang kami nananahan sa iyong presensya. Turuan mo kaming magpahinga sa iyo. Hindi sa aming sariling kakayahan kami aasa, kundi sa iyong walang hanggang lakas. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming sandigan. Kapag kami nauubos, ikaw ang aming muling pumupuno. Ipanumbalik mo ang aming sigla, ang aming gana sa buhay, ang aming pag-asa. Huwag mong hayaang maubos ang aming alab sa paglilingkod at pagmamahal. Punuin mo kami ng kagalakang nagmumula sa iyo, kapalit ng aming mga paghihirap. Ang kagalakang hindi nakadepende sa sitwasyon, hindi natitinag ng problema, at hindi natatabunan ng unos. Ipagkaloob mo sa amin ang galak na nagiging kalakasan namin. Kapag kami dumaraan sa pagsubok, ipaalala mo na ikaw ay kasama. Kapag tila madilim ang paligid, hayaang ang iyong liwanag ang gumabay sa amin. Patatagin mo ang aming buong pagkatao upang maglingkod at magmahal ng lubos. Ayusin mo ang anumang hindi maayos sa loob namin. I-align mo ang aming espiritu sa iyong espiritu. Naway maranasan namin ang puspos na presensya ng banal na espiritu na nagbibigay buhay, nagpapalakas, at nagpapaalala ng iyong mga pangako. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang bantayan ang aming katawan at kaluluwa laban sa anumang nakatagong panganib. Sa bawat paghinga namin,
Naway maramdaman namin ang iyong kagalingan na dumadaloy. Sa bawat tibok ng aming puso, naway sumigaw ito ng papuri sa iyo. Ipinapahayag namin na kami hindi alipin ng sakit, hindi alipin ng takot, at hindi alipin ng panghihina. Kami iyong mga anak na tumatanggap ng kagalingan, kapayapaan, at pagpapanumbalik. Kung tinatanggap mo sa pananampalataya ang kagalingan ng Diyos sa iyong katawan, isip, at espiritu habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagawang ganap at buo ng kapangyarihan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon ng pananampalataya at pagpapanumbalik. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming pamilya at aming tahanan. Balutin mo kami ng iyong presensya na parang kalasag na hindi kayang butasin ng anumang pana ng kaaway. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay sakop ng iyong kapangyarihan. Ang bawat pintuan at bintana ay inilalagak namin sa iyong mga kamay. Ang bawat silid ay pinupuno namin ng iyong liwanag. Kung may anumang espiritual na banta, anumang lihim na masamang balak, o anumang hindi nakikitang panganib na nagtatangkang lumapit, sa ngalan ni Jesus ay aming tinatanggihan at pinapalayas ang mga ito. Wala silang pahintulot na manatili o makialam sa aming buhay. Ingatan mo kami mula sa sakit, kapahamakan, at anumang masamang balak. Kung may mga planong binubuo ang kaaway upang sirain ang aming kalusugan, ang aming relasyon, o ang aming kapayapaan, ipinapahayag namin na ang mga planong iyon ay nabibigo. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonyong atas na itinakda laban sa aming pamilya. Pinutol namin ang bawat espiritual na bitag na inihanda sa aming daraanan. Ikaw ang aming tagapagtanggol, at sa iyo kami nagtitiwala. Ilayo mo ang aming isip at puso sa tukso at maling landas. Bantayan mo ang aming mga pag-iisip laban sa mga panlilinlang na nagmumula sa dilim. Kung may mga alok ang mundo na tila kaakit-akit ngunit nagdadala ng kapahamakan, bigyan mo kami ng malinaw na mata upang makita ang katotohanan. Palakasin mo ang aming loob na tumanggi sa kasalanan at piliin ang kabanalan. Iparanas mo sa amin ang lakas na nagmumula sa iyo upang kami manatiling matatag sa gitna ng tukso. Bantayan mo ang aming paglabas at pag-uwi. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, ikaw ang mauna. Sa bawat daan na aming dinaanan, ikaw ang magbukas ng ligtas na landas. Kung may mga aksidenteng nakaamba, ilayo mo kami. Kung may panganib na hindi namin nakikita, ipakita mo ang babala. Ipinapahayag namin na ang aming mga katawan ay ligtas. Ang aming mga isip ay alerto at ang aming espiritu ay sensitibo sa iyong paggabay. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong kapayapaan at presensya. Huwag mong hayaang pumasok ang kaguluhan, takot, at alitan. Kung may tensyon na gustong mag-ugat, putulin mo ito. Kung may mga salitang nakakasakit na gustong mamagitan, pigilan mo ito. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng pahinga, hindi ng labanan. Lugar ng pag-ibig, hindi ng takot. Ipagkaloob mo ang iyong banal na kapayapaan na nagbabantay sa aming mga puso at isipan. Ikaw ang aming lakas at muog sa lahat ng panahon. Kapag kami mahina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami natatakot, ikaw ang aming tapang. Kapag kami nalilito, ikaw ang aming kaliwanagan. Hindi kami umaasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong dakilang kapangyarihan. Itinatayo namin ang aming buhay sa pundasyon ng iyong katotohanan at alam naming ang anumang itinayo sa iyo ay mananatiling matatag. Panginoon, ipinapahayag namin ang espiritual na pagbabantay sa aming pamilya. Kung may mga salitang isinambit laban sa amin, mga salitang puno ng galit, inggit, o sumpa, binabawi namin ang kapangyarihan ng mga iyon. Pinapawalang bisa namin ang epekto ng masasamang panalangin at negatibong deklarasyon. Sa halip, ipinapahayag namin ang iyong pagpapala, ang iyong pabor, at ang iyong proteksyon na walang hanggan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang magbantay sa amin sa lahat ng aming lakad. Naway maging bantay sila sa aming paligid, tagapagbantay ng aming tahanan, at katuwang sa aming espiritual na pakikipaglaban. Hayaang ang liwanag ng iyong presensya ang magtaboy sa anumang kadiliman. Kung may espiritu ng takot na sumusubok pumasok,
Palitan mo ito ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at maayos na pag-iisip. Panginoon, tinatatakan namin ang aming pamilya ng dugo ni Jesus, ang dugong nagbibigay proteksyon, ang dugong nagsasalita ng tagumpay, at ang dugong nagdadala ng buhay. Ipinapahayag namin na kami hiwalay at itinalaga para sa iyo. Wala kaming kinatatakutan sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Kung may nagbabadyang panganib sa hinaharap, kami payapa sapagkat ikaw ay naroon na. Kung may mga pagsubok na paparating, kami panatag sapagkat ikaw ang aming kasama. Hindi kami magpapadala sa pangamba sapagkat ang aming tiwala ay nasa iyo. Ikaw ang aming kaligtasan at hindi kami matitinag. Kung ikaw ay nananalig na ikaw at ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa pangangalaga ng Diyos." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang walang sawang pag-iingat. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang bawiin ng anumang pagsubok. Sa iyong presensya, ang aming mga puso ay humihinto sa pag-aalala at ang aming mga isip ay natutong manahimik. Lumalapit kami sa iyo dala ang bigat ng aming damdamin, ang ingay ng aming kaisipan at ang mga laban na tahimik naming pinapasan. Ibinubuhos namin ang lahat sa iyong paanan at hinihiling namin ang iyong kapayapaan na lalampas sa aming pangunawa. Patahimikin mo ang aming puso kapag kami nababalisa at natatakot sa mga sandaling iyon. Panginoon, pumasok ka, hipuin mo ang aming loob, iutos mo sa aming mga bagabag na huminto. Ipagkaloob mo ang kapayapaan na parang ilog banayad, ngunit makapangyarihan na dumadaloy sa aming buong pagkatao. Kung may takot na nag-ugat dahil sa mga karanasan ng pagkabigo, pagkawala o kawalan ng katiyakan, bunutin mo ito. Kung may mga alaala na patuloy na bumabagabag sa aming isipan, linisin mo ang mga ito. Palitan mo ang mga larawan ng sakit ng mga pangako ng pag-asa. Palitan mo ang mga boses ng pangamba, ng iyong tinig na nagsasabing, ikaw ay kasama at hindi kami iiwan. Maghari ang kapayapaan sa aming pamilya at sa loob ng aming tahanan. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, mga salitang nakasakit o mga katahimikang puno ng layo, pumasok ka at mamagitan. Ipagkaloob mo ang pusong marunong makinig, ang bibig na marunong magsalita ng may pag-ibig at ang isip na handang umunawa. Huwag mong hayaang ang galit at tampo ang magdikta ng aming kilos. Naway ang iyong kapayapaan ang mamahala sa aming mga desisyon at reaksyon. Palibutan mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Hayaang ang bawat sulok ay mapuno ng katahimikan na nagmumula sa iyo. Kung may espiritu ng kaguluhan na sumusubok pumasok, sa ngalan ni Jesus ay aming itinataboy ito. Kung may tensyon na gustong manatili, ipinapahayag namin na ito'y nawawalan ng kapangyarihan. Ang aming tahanan ay itinalaga bilang lugar ng kapayapaan, pahinga at presensya ng Diyos. Turuan mo kaming magpahinga sa iyo, sapagkat ang aming buhay ay nasa iyong kamay. Madalas kaming abala, madalas kaming nagmamadali, at madalas naming dinadala ang mga bagay na hindi naman namin kayang kontrolin. Panginoon, tinuturuan mo kami na huminto, huminga at magtiwala. Itinuturo mo sa amin na ang tunay na kapahingahan ay hindi lamang kawalan ng gawain, kundi ang buong pagtitiwala sa iyo. Sa iyo namin inilalagak ang aming kinabukasan, ang aming pamilya at ang aming mga pangarap. Kapag ang aming isipan ay puno ng ingay, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig. Kapag ang mundo ay maingay, ikaw ang aming katahimikan. Kapag ang mga balita at pangyayari ay nagdudulot ng takot, ikaw ang aming katiyakan. Ipinapahayag namin na hindi kami aalipinin ng pagkabahala. Pinipili naming maniwala na ikaw ang may hawak ng lahat at walang anuman ang lumalampas sa iyong kapangyarihan. Palitan mo ang galit at alitan ng pag-ibig at pag-unawa. Kung may sugat na dulot ng salita o gawa, paghilumin mo ito. Kung may pride na humahadlang sa pagpapatawad, tunawin mo ito ng iyong biyaya. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpakumbaba at magmahal
kahit mahirap. Ipagkaloob mo ang lakas na magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ikaw ang unang nagmahal at nagpatawad sa amin. Panginoon, ipinapahayag namin ang kapayapaan sa aming mga isip. Ang bawat magulong kaisipan ay aming isinusuko. Ang bawat paulit-ulit na pag-aalala ay aming inihahabilin sa iyo. Ang bawat tanong na walang kasagutan ay aming inilalagak sa iyong karunungan. Sa ngalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang espiritu ng takot at pagtatalo. Tinatanggap namin ang espiritu ng kapayapaan, kaayusan, at malinaw na pag-iisip. Naway ang iyong presensya ang maging sentro ng aming araw-araw, hindi lamang sa oras ng panalangin, kundi sa bawat gawain, sa bawat pag-uusap, at sa bawat desisyon. Hayaang ang aming pamumuhay ay maging patotoo ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Kapag kami humaharap sa hamon, naway manatili ang katahimikan sa aming puso. Kapag kami sinusubok, naway manatili ang tiwala sa aming espiritu. Punuin mo kami ng kapayapaan na nagbubunga ng katiyakan, kapayapaang nagdadala ng tapang, kapayapaang hindi natitinag ng unos. Ipinapahayag namin na kami nakaugat sa iyo, at dahil dito, ang aming mga buhay ay hindi madaling yayanigin. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, at sa iyo kami nananahan. Kung ikaw ay naghahangad ng kapayapaan ng Diyos sa iyong puso at tahanan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay tumatanggap ng kapayapaan mula sa Diyos." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya habang pinahihintulutan mong ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong buhay. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, na magkaroon ng pusong puno ng iyong karunungan. Ipaunawa mo sa amin na ang bawat sandali ay mahalaga, na ang bawat hininga ay kaloob, at ang bawat pagkakataon ay may layunin. Alisin mo sa amin ang pamumuhay na pabigla-bigla at walang direksyon. Hubugin mo ang aming pag-iisip upang makita ang buhay ayon sa iyong pananaw, hindi ayon sa pansamantala, kundi ayon sa walang hanggan. Bigyan mo kami ng karunungang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi lamang karunungang nagmumula sa kaalaman, kundi karunungang nagmumula sa takot at paggalang sa iyo. Turuan mo kaming pumili ng tama kahit mahirap, tumayo sa katotohanan kahit nag-iisa, at maglakad sa kabanalan kahit may tukso. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na karunungan ay nakikita sa pagsunod, hindi lamang sa pag-unawa. Gabayan mo ang aming mga desisyon, maliit man o malaki, sa mga simpleng pagpili araw-araw at sa malalaking hakbang na may pangmatagalang epekto. Ikaw ang aming sanggunian. Huwag mong hayaang kami magpasya ayon lamang sa damdamin o pansariling kagustuhan. Linisin mo ang aming motibo. Ihanay mo ang aming puso sa iyong layunin. Kapag kami nalilito, ikaw ang magbigay linaw. Kapag kami nag-aalinlangan, ikaw ang magpatibay. Ipaunawa mo sa amin ang tunay na halaga ng buhay at panahon. Huwag mong hayaang masayang ang aming lakas sa mga bagay na walang kabuluhan. Ilayo mo kami sa mga distraksyong umaagaw ng aming oras, ngunit hindi nagbubunga ng kabutihan. Turuan mo kaming mamuhunan sa mga bagay na may walang hanggang halaga, sa relasyon, sa pananampalataya, sa paglilingkod, at sa pag-ibig. Naway maging maingat kami sa paggamit ng oras na iyong ipinagkakatiwala. Tulungan mo kaming matuto mula sa aming mga pagkakamali. Huwag mong hayaang manatili kami sa pagkakasala o kahihiyan. Sa halip, gawin mo itong mga aral na magpapalalim ng aming karunungan at magpapatatag ng aming pagkatao. Kapag kami nadapa, ituro mo kung paano bumangon. Kapag kami nagkamali ng landas, ibalik mo kami sa tamang daan. Turuan mo kaming magpakumbaba at tumanggap ng pagtutuwid. Panginoon, alisin mo ang espiritu ng kayabangan at sariling karunungan. Kung minsan ay iniisip naming alam na namin ang lahat, ngunit ikaw ang nagpapaalala na ang aming kaalaman ay limitado. Turuan mo kaming makinig sa iyo at makinig din sa mga taong iyong ginagamit upang magbigay payo. Bigyan mo kami ng pusong handang matuto at espiritong marunong tumanggap ng payo. Ipagkaloob mo ang karunungang nagbubunga ng kabutihan at kabanalan. Naway,
Ang aming mga salita ay magdala ng buhay at hindi ng sugat. Naway, ang aming mga kilos ay magpahayag ng liwanag at hindi ng kalituhan. Gawin mo kaming mga taong may discernment, marunong kumilala sa tama at mali, sa totoo at huwad, sa banal at hindi banal. Ilayo mo kami sa panlilinlang ng kaaway na nagkukubli sa anyo ng karunungan ng sanlibutan. Sa ngalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat espiritu ng pagkalito, maling kaisipan at maling paniniwala. Ipinapahayag namin na ang aming isipan ay puspos ng liwanag ng Diyos. Ang bawat ulap ng kalituhan ay aming itinataboy. Ang bawat maling direksyong nais ipilit sa amin ay aming tinatanggihan. Pinipili naming tumayo sa katotohanan ng iyong salita. Panginoon, turuan mo kaming maglakad ng may karunungan sa aming pamilya. Bigyan mo kami ng tamang salita sa tamang oras. Ituro mo kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Ipagkaloob mo ang karunungang magtayo at hindi magwasak, maghilom at hindi manakit. Naway ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang karunungan mo ay namamayani. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming gawain at mga responsibilidad. Ituro mo kung paano magtrabaho ng may integridad, maglingkod ng may katapatan, at mamuno ng may pagpapakumbaba. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na desisyon na nagdudulot ng pagsisisi. Palakasin mo ang aming loob na maghintay sa iyong tamang panahon at huwag mauna sa iyong kalooban. Panginoon, nais naming mamuhay ng may saysay, ayaw naming mabuhay ng walang direksyon o layunin. Kaya hinihiling namin ang karunungang nagmumula sa iyo, karunungang gumagabay, nagpoprotekta at naglalapit sa amin sa iyong puso. Hayaang ang aming buhay ay maging patunay na ang karunungan mo ay buhay at kumikilos sa amin. Kung ikaw ay humihiling ng karunungan ng Diyos sa iyong mga desisyon at pamumuhay, i-type sa mga komento. Ginagabayan ako ng karunungan ng Diyos. Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya habang ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang bawat pasya ng iyong buhay. Panginoon, pangunahan mo ang aming bawat hakbang. Hindi namin nais maglakad ayon sa aming sariling unawa, kundi ayon sa iyong liwanag na hindi kailanman nagkukulang. Sa bawat daan na aming tatahakin, nais naming ikaw ang mauna. Itinuturo mo sa amin na ang tunay na katiyakan ay hindi nagmumula sa malinaw na plano, kundi sa matibay na relasyon sa iyo. Ituwid mo ang aming landas ayon sa iyong plano. Kung may mga likong daan na aming napili dahil sa takot, pagmamadali o sariling kagustuhan, marahan mo kaming ibalik. Huwag mong hayaang kami mapahamak dahil sa aming kakulangan ng kaalaman. Sa halip, ihayag mo ang iyong kalooban sa paraang mauunawaan ng aming puso. Iayos mo ang aming direksyon, hindi lamang ang aming destinasyon. Gabayan mo ang aming pamilya sa mga pasyang haharapin, sa mga pagpiling may kinalaman sa relasyon, hanap buhay, kalusugan, at kinabukasan. Ikaw ang aming tagapayo. Kung may mga sandaling hindi kami magkasundo, maging ikaw ang magbuklod sa amin. Bigyan mo kami ng iisang puso at iisang diwa na naghahangad ng iyong kalooban higit sa lahat. Alisin mo ang kalituhan at palitan mo ito ng malinaw na direksyon. Ipakita mo ang direksyong dapat naming tahakin. Buksan mo ang mga pintuang mula sa iyo at isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin. Kapag may pagkakataong tila maganda ngunit hindi ayon sa iyong plano, bigyan mo kami ng discernment na tumanggi. Kapag may landas na mahirap ngunit kalooban mo, bigyan mo kami ng tapang na sumunod. Turuan mo kaming kilalanin ang iyong tinig sa gitna ng maraming boses. Panginoon, ilayo mo kami sa maling gabay. Kung may mga payo na naglalayo sa amin sa iyong katotohanan, ilantad mo ang mga ito. Huwag mong hayaang malinlang kami ng panlabas na anyo ng tagumpay na walang presensya ng Diyos. Nais naming sundan ang landas na may kapayapaan sa aming espiritu, sapagkat alam naming iyon ang tanda ng iyong paggabay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. Kapag hindi namin nauunawaan ang iyong ginagawa, tulungan mo kaming manalig. Kapag tila mabagal ang mga pangyayari, tulungan mo kaming maghintay. Kapag may kailangang bitawan, bigyan mo kami ng lakas na magpakawala. Ituro mo sa amin
na ang pagsunod ay hindi laging madali, ngunit laging tama. Sa ngalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat espiritu ng kalituhan at maling direksyon. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay itinatag ng Diyos. Ang aming paglakad ay hindi padalos-dalos. Ang aming mga desisyon ay hindi hinuhubog ng takot. Kami ginagabayan ng liwanag ng Diyos na hindi kailanman magliligaw. Panginoon, maging ilaw ka sa aming daan at tanglaw sa aming landas. Kapag ang paligid ay madilim, ikaw ang aming liwanag. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami natatakot, ikaw ang aming katiyakan. Hindi kami mag-iisa, sapagkat ikaw ang Diyos, nakasama sa bawat hakbang. Kung ikaw ay nagtitiwala sa paggabay ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, inilalapit ako ng Diyos sa tamang landas. Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya habang isinusuko mo sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay. Panginoon, ibinubuhos namin sa iyo ang aming papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na bukal ng lahat ng mabuti. Hinihiling namin na ibuhos mo ang iyong kagandahang loob sa aming buhay at tahanan. Hindi lamang panlabas na pagpapala, kundi panloob na kayamanan na nagmumula sa iyo. Naway maranasan namin ang iyong pabor na makapangyarihan. Pagpalain mo ang aming pamilya ng pagkakaisa at pag-ibig. Kung may mga bitak na dulot ng hindi pagkakaunawaan, pagod o kakulangan ng oras, paghilumin mo ang mga ito. Gawin mo kaming mapagpasensya sa isa't isa, mapagpatawad at mapagmalasakit. Naway, ang aming mga tahanan ay mapuno ng tawanan, paggalang at malasakit na nagmumula sa pusong hinipo ng Diyos. Pagpalain mo ang aming hanap buhay at pang-araw-araw na pangangailangan. Ikaw ang aming tagapagkaloob at sa iyo kami umaasa. Kung may kakapusan, ikaw ang magbukas ng daan. Kung may pangamba tungkol sa kinabukasan, ikaw ang magbigay ng katiyakan. Pagpalain mo ang gawain ng aming mga kamay. Bigyan mo kami ng lakas, talino, at oportunidad upang matugunan ang aming mga pangangailangan ng may dangal at pasasalamat. Kung may mga pintuang kailangang buksan, ikaw ang magbukas. Kung may mga pintuang kailangang isara upang kami maprotektahan, ikaw ang magsara. Ilayo mo kami sa hanap buhay na naglalayo sa amin sa iyo. Akayin mo kami sa mga gawaing may kapayapaan, integridad at pagpapala, hindi lamang para sa amin, kundi pati sa iba. Naway ang aming pagsusumikap ay maging daluyan ng iyong kabutihan. Naway makita namin ang iyong kabutihan sa bawat araw. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa maliliit na biyaya sa hininga, sa pagkain, sa pahinga, sa mga taong iyong inilalapit sa amin. Huwag mong hayaang masanay ang aming puso sa biyaya hanggang sa makalimot na magpasalamat. Gisingin mo ang aming espiritu upang makita ang iyong kamay kahit sa mga simpleng bagay. Punuin mo ang aming tahanan ng pasasalamat at papuri. Hayaang ang aming mga salita ay hindi puno ng reklamo, kundi ng pasasalamat. Kapag may pagsubok, turuan mo kaming magpasalamat pa rin. Kapag may tagumpay, turuan mo kaming magpakumbaba. Naway ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ikaw ay pinupuri hindi lamang sa salita kundi sa pamumuhay. Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng pagpapala sa iba. Ayaw naming ang iyong mga biyaya ay manatili lamang sa amin. Nais naming umagos ang iyong kabutihan sa pamamagitan namin sa aming mga salita, sa aming mga gawa, at sa aming pagbibigay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga nangangailangan. Palambutin mo ang aming puso upang tumugon ng may habag at pag-ibig. Kung may pagkamakasarili na humahadlang sa aming pagiging bukas palad, alisin mo ito. Kung may takot na mawalan kaya kami nagpipigil, palitan mo ito ng pananampalataya. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na sagana at ang iyong bukal ay hindi nauubos. Ang aming pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagsunod sa iyong puso. Sa ngalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat sumpa ng kakulangan at takot sa kawalan. Ipinapahayag namin
na kami nabubuhay sa ilalim ng iyong pabor. Ang aming buhay ay hindi pinaghaharian ng kakapusan, kundi ng sapat at higit pa ayon sa iyong kalooban. Tinatanggihan namin ang espiritu ng pangamba sa pananalapi at tinatanggap namin ang espiritu ng pagtitiwala at karunungan. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga relasyon, pagpalain mo ang aming mga kaibigan, mga kasamahan at mga taong iyong inilalagay sa aming buhay. Naway kami maging pagpapala at hindi pabigat. Naway ang aming presensya ay magdala ng pag-asa at hindi ng bigat. Gamitin mo kami bilang kasangkapan ng iyong pag-ibig sa mundo. Pagpalain mo ang aming kalusugan, ang aming lakas, at ang aming panahon. Turuan mo kaming pangalagaan ang mga biyayang ito ng may karunungan. Huwag mong hayaang masayang ang aming lakas sa mga bagay na hindi nagbibigay buhay. I-align mo ang aming mga prioridad sa iyong kalooban upang ang aming pamumuhay ay maging dalisay at may bunga. Panginoon, nais naming mamuhay na may bukas na kamay at pusong mapagpasalamat sa lahat ng iyong ibinibigay. Tinataas namin ang aming mga mata sa iyo bilang pinagmumulan ng lahat. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagpapanatili, at ikaw ang aming sapat. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Kung ikaw ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at handang maging daluyan nito sa iba, i-type sa mga komento, "Ako ay pinagpapala ng Diyos upang magpala rin." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya habang binubuksan mo ang iyong puso sa saganang pagpapala ng Diyos. Panginoon, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay ayon sa iyong kalooban. Ang bawat plano, bawat proyekto, bawat pangarap na aming sinisimulan ay inilalagay namin sa iyong harapan. Kung ito ay mula sa iyo, patatagin mo. At kung hindi ito ayon sa iyong layunin, itama mo ang aming direksyon. Nais naming ang aming mga ginagawa ay may pundasyon sa iyong katotohanan at may layuning magbigay luwalhati sa iyo. Bigyan mo kami ng tagumpay na nagbibigay luwalhati sa iyo. Ilayo mo kami sa tagumpay na magtataas ng aming pangalan, ngunit magpapababa ng iyong karangalan. Turuan mo kaming manatiling mapagpakumbaba sa bawat pag-angat. Kapag kami pinagpala, ipaalala mo kung sino ang pinagmumulan. Kapag kami kinikilala, ipaalala mo na ikaw ang dahilan. Tulungan mo kaming magtiyaga sa kabila ng pagsubok. Kapag ang daan patungo sa tagumpay ay puno ng hadlang, palakasin mo ang aming loob. Kapag kami tinutukso na sumuko, ipaalala mo ang iyong mga pangako. Ipagkaloob mo ang pagtitiis na may pananampalataya at ang determinasyong nakaugat sa iyong katapatan. Huwag mong hayaang ang pansamantalang hirap ang magdikta ng aming kinabukasan. Sa ngalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat espiritu ng pagkatalo at panghihina ng loob. Tinatanggihan namin ang mga kasinungalingang nagsasabing, "Hindi namin kaya." Ipinapahayag namin na sa iyo may lakas kami. Sa iyo may pag-asa kami. Sa iyo may tagumpay na nakalaan ayon sa iyong perpektong panahon. Iangat mo kami ayon sa iyong tamang panahon. Turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala at kumilos ng may pagsunod. Huwag mong hayaang mauna kami sa iyong plano o mahuli sa iyong tawag. Nais naming ang aming pag-angat ay malinaw na bunga ng iyong kamay, hindi lamang ng aming pagsisikap. Naway ang aming mga tagumpay ay magbunga ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Huwag mong hayaang ang biyaya ay maging dahilan ng pagmamataas. Sa halip, gawin mo itong patunay ng iyong kabutihan. Ang bawat panalo ay iaalay namin sa iyo. Ang bawat bukas na pinto ay kikilalanin naming mula sa iyo. Itinatagubilin namin sa iyo ang aming kinabukasan. Ang aming mga pangarap ay nakalagay sa iyong mga kamay. Ang aming tagumpay ay nakasentro sa iyong kalooban. At sa lahat ng aming mararating, ikaw ang aming itataas at pararangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin at pagninilay. Naway nadama mo ang presensya ng Diyos,
ang Diyos na ayon sa awit 90 ay ating tahanan sa lahat ng salinlahi. Siya ang ating kanlungan bago pa man magsimula ang lahat at siya pa rin ang kasama natin sa bawat yugto ng buhay. Kung may laman ang iyong puso sa sandaling ito, pasasalamat, paghiling ng lakas, panalangin para sa pamilya, maaari mo itong ikomento. Sama-sama tayong mananalangin, umaasang ang Diyos na nakaririnig ng lahat ay kikilos ayon sa kanyang kabutihan. Walang panalangin maliit sa kanya at walang pusong hindi niya nauunawaan. Naway maging isang tahanan ng pananampalataya ang espasyong ito, isang komunidad na nagmamahalan, nagdadamayan at sabay-sabay lumalapit sa Diyos. Isang lugar kung saan tayo'y pinapalakas, pinapaalalahanan ng pag-asa at hinihikayat na magtiwala palalo sa Panginoon. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong bukas na puso. Naway patuloy kang ingatan ng Diyos, ikaw at ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panalangin pagpalain ka ng Diyos.